Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, shoutout sa inyo lahat. Basa muna tayo ng comment bago do sa main content, 'di ba? So, start tayo dito sa pre-show shoutout natin kagabi. Hello, Ma'am Imelda Basquines. Tama po, Sir B, kung pupunta nga naman doon yung siguradong hindi yung paasa sa mga namatayan. Ipagdasal na lang kung sakaling patay man o buhay, mas panatag ang mga magulang. Kaya nga napapansin nyo, yung mga nag-aano sa Facebook, kahit sila 88, hindi ko kino-content pagka hindi naman nakapunta doon. Si Jay Costura lang kasi talaga yung pumunta doon dahil ang laking pagpapaasa nung ginawa ni Jay Costura doon. Yung parang ang nangyari doon, siya yung shining light eh. Tapos pagdating doon, wala din naman nangyari. 'Di ba? Kasi kiniklaim niya na talagang makakatulong daw talaga, makakatulong. Sabing gano'n ni Sir Cholo Rocales, baka naman makontent mo yung sa Seaman, Sir, kahit reaction na. Sige nga, no? Anuhin natin yun. Marami akong alam dyan, yung tungkol do sa Seaman, kay Rapi Tulfo na nawawala. Kasi, kaibigan ko mismo yung nando na kasama ni Jay Costura. Kaya lang, I don't know, baka may masabi akong hindi pwede eh. Pero, bottom line, talagang hindi niya alam kung paano hahanapin. Yun lang ang masasabi ko. Pero yung details, hindi ko pwede sabihin. Pwede magkwentuhan tayo sa PM kung anong nangyari doon. Pero siguraduhin yung kilala ko muna kayo. Baka mamaya, ano kayo ha. Sabi ni Saronsky, Satorians, mga Sator Arepo, Tepok, yata yun, Omega. Ano yun? Ano, samahan po ba yun? Yung ano? Dapat kay Sir Ed Kalawag kasi sila yung nag-consult niyan kasi mas legit talaga yon. Yung ginawa ni Sir Ed Kalawag kasi remote viewing, 'di ba? Remote viewing napanood ko kagabi yung kay Sir Ed kasi yung kay Sir Ed ba makakatulong ba yon? Feeling ko oo kung familiar do sa tinutukoy. Yung nangyari kasi kay Sir Jay Costura, tinuturo niya talaga daw kung saan. Yung kay Sir Ed kasi remote viewing, yung di umano daw sinasabayan niya kung saan daw napupunta yung katawan na hindi naman mako-confirm din naman. Hindi, with all due respect kay Sir Ed, 'di ba? Pero may explanation si Sir Ed doon na talagang kinontra niya si Jay Costura. Pero yung ginawa ni Sir Ed doon remote viewing. 'Di ba? Kumbaga halimbawa, kahit na i-describe niyo yung nangyayari, hindi rin naman natin alam dahil unang-una hindi talaga natin alam kung nasaan yung bata, 'di ba? Parang ang nangyari nga, yung sinabayan niya lang kung nasaan nandoon. Ang problema nga hindi rin natin alam kung nasaan doon, 'di ba? Hello Ma'am May Malagay niya, Dark Rain, hello po. Sir Conrad Salinas, hello. Sir Julian Lakyan, Ma'am Nicole Aguilar. Ay, lalaki pala. Nicole eh. Sir Nicole pala. Kala ko kasi babae. May Nicole ang name mo eh. Ano ba ang mismong name ng channel mo? Oh, Nicole. Ah, Nicole. Kung may ito, babae, Nicole. Nicole pala siya. Sorry, sir. Kasi pagka narinig mo Nicole, babae ang dating eh. Hello, Kyle Gray Balajay. Good evening, Ma'am Erlin daw Balatukan. Sir Martsan, hello. Sir King Tan, hello. Jojo Lumor, Sir Astro Jaeger Bomb TV. Sabi ni Ma'am Clary Genus, hello ma'am. Hindi ako naka-comment kagabi tungkol dyan but I had some strong opinions, lol.
Tsaka regardless naman kung sino ang kumuha sa kanya, ang point is nag-a-advertise o nag-o-offer siya ng services na ganyan. Libre ba yan? Hindi. Kasi kailangan may magbayad sa kanya eh. Sa pamasahe pa lang, di ba? Alam nga namang ilibre din ng eroplano yung pamasahe niya doon. Alam nga namang si Sir J. Costura yung magbayad ng sarili niyang kahanga-hanga si Sir J. Costura kung ganun. Na siya mismo magbabayad ng pamasahe niya. Kayo maniniwala ba kayo doon? Of course not. Whatever may mapala sa ginagawa niya o wala, bayad siya. So for what ang binayad sa kanya? Para lang magbara-baraha, alay-alay emerald doon. At the end of the day, hindi pa din nakita. Diba? Sabi gano'n ni Danet, napanood ko yung kay Sir Ed Calawag, sana siya na lang ang pinatawag. I believe Sir Ed Calawag trusted. Ang naging realistic si Sir Ed Calawag, mukha ba akong bias? Hindi, napanood ko kay Sir Ed Calawag, naging realistic siya. Tapos ang ginawa niya, remote viewing na hindi rin naman ganun kalaki din yung magiging impact sa paghahanap. 'Di ba? Tapos may nakita daw na ganyan. I don't know, no? Kayo na lang humusga. Kasi pag ako maglala kay Sir Ed Calawag, magiging bias talaga ako. Mas maganda kung kayo yung huhusga doon. Pero kung akong tatanungin nyo, ibang-iba yung method na ginawa ni Sir Ed Calawag. Kung totoo man yung ginawa ni Sir Ed Calawag, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam nun. Pwede ipalay detector test natin kung ano, no. Ayoko sabihin na dahil kaibigan ko si Sir Ed Calawag, totoong-totoo na. 'Di ba? So, ang tatanong niya, bakit mo sinasamahan si Sir Ed Calawag kung hindi ka sure, 'di ba? May mga time kasi na ginawa si Sir Ed Calawag na hindi ko rin naman talaga ma-explain. Katulad nung nasa Bitbit Bridge kami nga, yung kinuman niya, natitrigger lang kasi yung bell pag may something do sa paligid. Tinesting naman ni Sir Lance yun eh. Yun lang talaga, no? Pero ayoko kasing magi-inhibit ako dyan. Kasi kahit anong mangyari, magiging bias kasi ako eh. Para maging fair din naman sa inyo, gusto ko kayo yung maghusga do sa gagawin ni Sir Ed Calawag. 'Di ba? Nasa sa inyo yon. At kung i-comment nyo naman dito, kung hindi kayo believe kayo doon sa ginawa ni Sir Ed Calawag, makikibasa na lang ako. Sasabihin ko din naman dito eh. Pero napanood ko, 'di ba? Napanood ko yung ginawa ni Sir Ed. Ang ginawa niya kasi, yun nga, remote viewing, yung susundan lang kung sa ano na hindi rin naman ganun kalaki yung impact do sa investigation. Sasabihin nga, ingat ka, no? Malamang kaibigan ko yun eh. Automatic na yun. Kayo ba, hindi ba kayo ingat na ingat sa kaibigan nyo? Kayo naman. Sabi ni Sir GC719, nag-iisip lang siya bungo kasi wala talaga siya isip. Hello, Sir GC719. Brel Joban Gamyaw, Ma'am Yen, Highway Dust, hello, Sir K, Happy Gray Snake, hello. Ito naman, punta naman tayo dun sa may recording, no? Sabi ni Ma'am Wish Heart Star, 112 timestamp 820, may magandang scientific explanation na pwedeng debunk na parang may connection talaga. Sige nga, ito, next content ko to. Pero may isisingit pa ako isa na ni-request sa akin. Tingnan natin kung maiko-cover natin yung sa KMJS na yan na inano mo. Sabi gano'n ni Ma'am Yet, good morning Boss B, totoo po yan, naniniwala ko may ganyan. I experience na kumakanta ako ng One More Light ni Chester Bennington. Ayun ba yung ano, yung huling album nila? Who cares if one more light goes down in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Yun ba yun? Sa isang karaoke app, nung nag-playback ko na po recording, kinilabutan po ako at napatakbo po ako. May bumulong kasi na name ko po, boses babae sa part na Well, I do. A big question po rin pa rin po. At di ko ma-explain till now, boss. May mga 1 a.m. po ako nag-recording sa likod bahay po na madilim. Ginagamit naman, ang mga recorder kasi, ginagamit naman talaga ng mga ano yon, ng mga
ghost hunter talaga. Kasi they believe nga na energy yun. Yung mga, di ba, nasa form na electromagnetic field sila na pwedeng maka-interfere sa kahit anong electronic device. Ano yun? Ginagamit na yun. Sabi gano'n ni Ma'am Osen, Boss, may pa-request po yung Gold Rush Paranormal kung legit. Na content ko na yan, ma'am. Pinasa ko sa'yo yung link. Yan o, yung link nung yung debunk ko sa Gold Rush Paranormal. Kasi anong name nun? Si Costa. Costa ba? Tama ba ako? Hindi rin naman siya sure sa ano niya eh. Sa kung yung kinakausap niya na yun multo eh. Nakalagay naman sa disclaimer niya yun eh. Sabi ni Ma'am Clary Genus uli, yes, meron silang original song na alam ko, yung a little bit of something, a little bit, yung ganun ba yun? Although di ko alam kung yan lang. Hindi kasi ang mga sumikat kasi nila, yung mga revival nila, yung mga cover daw tinuruan ako ni Sir GC. Cover pala. Mas maganda pakinggan pag cover. Sabing gano'n ni I am Chads, sobra talino nito, dami alam. Malamang, hindi naman ito ha. I don't know kung ang comment ba nito ay compliment ba ito or nang-aasar. Siyempre, kung kailangan dadaldal ka dito, kahit pa paano, alam mo yung sinasabi mo dapat. Not necessarily na maraming alam. Hindi ko rin naman alam lahat. Kaya minsan nagtatanong ako sa inyo. Katulad nung pag may nagsasalita sa video ng Bisaya, hindi naman nakakaintindi ng Bisaya. 'Di ba? Nagtatanong din naman ako, pero as much as possible, dapat kahit pa paano, may alam ako doon sa sinasabi ko. Standard naman yan sa kahit kanino nagbablog. Hindi pwede magbablog ka dito wala kang idea doon sa ginagawa mo. Minsan hindi ko alam yung kung comment ng iba 'di ba? 'Di ba men, yung dami alam. Okay sana kung ang comment nyo sa akin, i-challenge nyo yung idea na sinabi ko eh. 'Di ba? Mukhang mali yung sinasabi mo. Ito yung tama. Ganito po yata yung tama, no? Hindi yung dami mong alam. I mean, parang ano ba? Ano ngayon kung maraming alam? 'Di ba? Hindi ko nagigets. Ang creepy naman yan, Boss Bongo. Ang creepy daw. Sabi ni Sir Sedge. Sabi gano'n ni Sir Jeffrey Maceda, naranasan ko din yan, Boss Bungo. Yung napanood ko yung kapitbahay ko. Huwag niyo ako tawagin boss. Para parehas lang tayo dito na napanood ko yung kapitbahay ko na sasagap ng antena namin kung anong pinapanood nila, Tarzan na for adults. Hindi ko na alam yung mga ganyan eh. Ano ba yun? Tarzan. Habi gano'n ni Ma'am Galandles Terarcilia. Ano name nito ni Ma'am? Sorry ha. Galand Lester Arcilia. Ay, lalaki ba to o babae? Sir siguro, no? Sorry. Sir Galand Lester Arcilia. Sabi na, si price tag ka sa totoong buhay eh. Paano mo tinago yung tato mo, bro? Wala akong tato. Uy, may movie si Price Tag ngayon ha. Directed by by Pio Balbuena. Mukhang okay. Nakita ko yung parang video nila habang nagsushoot. Sabi ni ME. ME yung name nito ni Ma'am eh. Pero iba yung kanyang tag. I feel that isa kang batang 90s. Pinanganak po ako 2008. Ano pa lang po ako, nasa ano lang ako. Hindi pa po ako, nasa mga 21 po ako. Anong year ba ang 21? Sabi gano'n ni Ma'am Margin, good evening po, Sir B. Pero may kilabot din kahit pa paano pag una mong naririnig, Sir B. Parang doon sa kanta ni Ed Sheeran na Thinking Out Loud.
Kung isipin ay medyo kilabot din po. May lyrics po kasi na pagdating dun sa Baby My Heart, may sumabay na parang bumulong na babae. Baka echo lang. Hindi, parang technique daw yun ng ano ng, ng pagkanta. May nag-explain nun sa TikTok na daanan ko. May finorward sa akin ganun eh. Sino nga nag-forward sa akin nun? Na-debunk na yun matagal na, yung kay Ed Sheeran. Sabi ni Sir Manuel David, naranasan ko din yan, Sir Pacman naman yung sa akin. Napaghahalataan yung mga edad nyo Pacman. Ako nga naabutan kong video game, ano na God of War na eh. 'Di ba? Yung sa PS2? Ano pa ako nun? Siguro mga kinder pa ako nun. Pacman. Wukab. Sabi ni Sir Momong, inisip ko nung una, baka may kasabayan lang sila nag-record din doon. At nakasagap na parang radio frequency. O di kaya, baka na-make din Hopefully hindi. Hindi naman mawawala yon. Tandaan nyo, no? Pag naging ghost hunter kayo, or nakaka-capture kayo ng paranormal, huwag kayo ma-offend. Kasi unang instinct ng tao dyan, fake. Ano na, given naman na yun eh. Fake or edited. Diba? Yan ang unang instinct ng tao. Ngayon, trabaho nyo bilang nakakuha ng evidence na i-clear yung pagdududa namin. Hindi yung mga away. Yan ang mali minsan sa ibang ghost hunter eh. Yung mga away agad eh. Kasi given naman na yun eh. May kakaiba. Lalo na pag mga skeptic yung kaharap mo. Diba? Pagdududahan na agad yun. Nasa sayo na yung kung paano mo i-explain sa kanila na, kaya nga 'di ba nung kinontent ko yung footprint sa mall, 'di ba may mga skeptics din sa inyo. Nasa obligasyon ko na yon na na-explain sa iyo at salagin yung skepticism ng mga nag-oobserba, 'di ba? Sir Martsan, hello. Sir Rafi Medina, hello. Sabi ni Sean Loren, ni Sir Sean Loren pala, sorry. Easy way kasi dito sa atin revive eh. Pag original di naman tinatangkilik. Hirap pag artist. Totoo to. Pag nag-original ka, hindi papansinin yan. Pero pag nag-viral yan, asahan mo na nakawin yan. At yung nagnakaw, yun pa yung masisikat. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Momong, mostly mga songs ng MYMP revive o cover at ginagawa lang nila ng sariling rendition. Meron din naman silang original pero mas sumisikat yung mga revive nila. Oo nga no, parang yung sinabi ni Ma'am kanina yung I'm a little bit of something, I'm a little bit, yung ganon. Narinig ko yon pero sikat ba yon yung kanta nila na yon? Pero ang mga sumisikat nila yung ano talaga eh, yung mga cover songs nila eh. Sabi nga ni Sir Burns, ang sa akin naman kung pineke, bakit English? I'm not saying na di possible pero para sa akin mas nakakatakot kung Tagalog o ibang salita. Like, ano ba? Kung ang purpose nila is manakot. Hindi, mga ano sila dun eh, mga English speaking sila dun eh. 'Di ba? Alam mo naman pag mga celebrity minsan dito sa Pilipinas, syempre kahit sila lang yung nag-uusap, nag-i-Englishan eh. 'Di ba? Hindi na mawawala 'yon. Kung totoo man, aside sa talent ni Juris, I admire her guts na ituloy yung recording. Kahit may may kasama sa booth. Oo, iisipin mo na 'yan eh. Hello Kids TV. Sir GC719. Ito si Sir El Jaco. Yes, experience ko na yan sa radio ko. 100 feet radio tower ko at directional pa antena. Pag may kausap ako sa malalayong lugar,
Like Mindoro at Baguio, yung mga neighbor ko na antena lang gamit sa TV nila. Pumapasok boses ko at blackout ang TV nila. Oo, nawawala talaga pag pinindot mo yung radyo. Wala naman makapagreklamo dahil licensed radio operator ako from NTC at nakasabit sa tower ko yung license number ko. Halatang halata yung ano ni Sir El Jaco, no, yung edad. Di ba, Sir El Jaco, diyan kayo nagliligawan dati. Sa mga ganyang ano, sa mga, di yung mga, Sir El Jaco, yung mga diskarte mo sa chicks naririnig ng kapitbahay nyo. Kasi habang nanonood sila, be, anong ulam? Anong ulam mo dyan? Sino pa ba? Sir Jake Morte. Sabi gano'n ni Sir Joseph Aperin. Good day, Boss Bim. Matagal na ako nanonood sa iyo, boss. Ganda ng content mo about debunking. Unique siya for me. Kaya excited ako pag may bagong upload. Salamat, Sir Joseph Aperin. Mhm. Sabi ni Sir Marco, parang yung Thinking Out Loud ni Ed Sheeran na may sumabay. 1980s pa na, sabi ni Sir Rapi Medina, na-experience dati habang naglalaro kapitbahay namin ng Nintendo Electronic System na luma. Radio Wells pa yung TV namin. Nakasagap ng Intelcom na half duplex na walkie-talkie. Sabi nga ni Sir GC719, nung sumali kami noon sa Itbulaga sa ABCB na pa headbanger segment, yun na name na banda namin noon. Fire Exit, madali kami nakapasok sa weekly kasi merong hiningi sa amin na original composition eh. Meron kami mga compose that time pero gusto nitong si J. Montalbano kunin yung tape namin. Sabi ko sa gitarista namin, wag mo basta-basta ibibigay. Hindi pa na-i-register yan. Kailangan natin i-register muna yan. Baka gamitin nila yan or nakawin lang ganyan naman. O nakawin lang. Ganyan naman mostly nangyayari noon eh. Ayun, hindi kami nakaabot hanggang grand final pero naka 3-week panalo namin noon. Babanda pala ito si Sir GC719 eh. Ano mga tugtugan nyo, sir? Hello, Sir Roderick Mercado. Hindi na uso tawag revival ngayon. Mostly cover na tawag nila. Cover nga. Pero galing pa rin sa ibang talino, sabi ni Ma'am Jenny. Sabi ni Sir Rapi Medina, J Brothers at April Boys. Ito no, sabihin man natin na baduy itong mga to. Pero ano eh. Hindi, ang ayoko sa April Boys, nalaman ko, nung in-interview yan, yung sound nila hindi original. Ang original lang sa April Boys, lyrics. Hindi, meron din sila na original na sounds, no? Pero, yung kalimitan, meron silang isang kanta na galing Japanese eh. Tapos ginawa na lang nila ng lyrics na pang Pinoy. Hello, Ma'am May Malagenya. Sir Mario Bonina, hello. Sir Neil Lester. Ma'am Nancy Bohol. Shout out po, Ma'am Nancy Bohol. Ma'am Yen. Sabing gano'n ni, wala ka naman alam dyan, dami mo alam. Anong wala akong alam? Saan ako walang alam? Tapos yes, napansin sa wakas, boss, bumabero lang yun. Huwag niya magsasabi ng walang alam. Kasi kung wala akong alam, kahit paano meron din naman akong kahit konti. 'Di ba? Kung wala akong alam, hindi ako magbablog. Ito depends me, hindi ko alam minsan kung mga comment na ganito eh wala lang, no? Hello, Julian Lakyan, hello. So, yun lang proceed tayo do sa main topic natin.
mamayang 10:00 ng gabi. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.